Ashley's point of view. Ma'am, hindi po ba kayo sasabay na mag-breakfast? Tanong ni Ate Michelle sa akin mula sa labas ng pinto ng kwarto ko. Hindi Ate Michelle, pakadalhan na lang ako rito. Walang ganang sagot ko rito habang nakahiga pa rin sa kama. Sige po ma'am. Pagkatapos sabihin ni Ate Michelle yun, ay nakarinig na ako ng papalayong yabag. Napatulala na lang ako sa kisame ng kwarto ko at napahilot sa sentido ko. Ilang araw na akong hindi sumasabay sa kanila sa pagkain. Ayoko kasing makasabay si Cindy o di kaya'y si Gabriel na madalang namang umuwi. Maya-maya pa'y inakyat na ni Ate Michelle ang pagkain ko. Gabriel's point of view. Hindi raw po sasabay kumain si Ma'am Ashley, sir. Sabi ni Michelle nang inutusan ko siyang tawagin si Ashley para bumaba't kumain na ng agahan. Napailing na lang ako. Ano bang arte na naman ng babaeng yun? Minsan na nga lang akong umuwi ay ganito pang maaabutan ko. Pipigilan ko sana si Michelle sa paghahanda ng pagkain na iaakyat kay Ashley. Pero hindi na lamang ako umimik dahil kasabay namin si Cindy sa hapag. Sakto naman na tapos na akong kumain nang makabalik si Michelle galing sa taas. Agad akong tumayo ng tahimik at dumiretso paakyat sa kwarto ni Ashley. Pagkatapos ng ilan kong katukay, binuksan na ng dilaga ang pinto. At nagulat pa siya nang makita ko. Pumasok naman ako sa loob ng kwarto niya, kahit hindi naman niya ako pinapapasok. Tinignan ko siya agad ng masama. Anong arte ba yan, Ashley ha? Ilang araw ka nang hindi bumababa para kumain. Para sabihin ko sa'yo, hindi kita pinatira rito para mag-astang prinsesa. Inis na saad ko sa dalaga. Naglakad naman ito palayo sa akin nang maisara ko ang pinto at umupo sa gilid ng kama niya nang nakayuko. Simula ngayon, sasabihin ko sa mga kasambahay na huwag kang dadalhan ng pagkain dito sa kwarto mo. Nilapitan ko naman siya nang nakatungo pa rin at inabot ko ang pagkain niya na nakalabag din sa mesa habang nasa tray. Siguro kaya ayaw mong bumaba ay nagpapapansin ka na naman sa akin oh. For your information, Ashley, napansin na kita sa kinikilos mong yan. Kaya sige, kumain ka na. Hindi ko mapigilan ang pag-init ng ulo ko sa tuwing nakikita ko ang dalaga. Para akong inalisan ng kalayaan at kasiyahan dahil sa kasal na inalok ng kanyang ama. Kaya iniiwasan ko na rin ang madalas na makita si Ashley. Dahil hindi ko napipigilan ang sarili ko na may hindi magandang magawa sa kanya. Pero siya patong gumagawa lalo ng kinakainis ko. Ni hindi pa nga kami kasalay, dito na siya pinatitira sa mansyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang panga niya at pinipilit na pinakain ang laman ng kutsara sa bibig niya. Hindi naman na siya nakipag-argumento, pero pinipilit niyang makawala sa pagkakahawa ko sa kanya. Nang matanggal niya ang pagkakahawa ko'y nagsalita na rin siya at tumingin sa mga mata kong naluluha. Oo, kakain ako Gabriel, pero hindi mo naman ako kailangang saktan. Yumuko na siya tinakpan ng mga palad ang mukha nang tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Sa inis ko nang makitang umiiyak na naman siya, ay hinagis ko ang kutsara na may lamang pagkain at kumalat yon sa carpet na sahig. Lagi na lang niya akong dinadaan sa iyak. Huminga ako ng malalim para pigilan ang namumuo kong galit. Pero nang makita ko naman si Ashley at ang tray naman na may lamang pagkain ang hinagis ko. Napatigil naman siya sa pag-iyak sa ginawa ko. Ayaw mong tumigil sa kakaiyak ha? Sige, iyang pagkain na nagkalat ang kainin mo. At kung ayaw mong bumaba, mawala ka sa gutom dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Hindi na ako nagtagal sa kwarto ng dalaga at baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Kaya dumiretso na ako sa loob ng kwarto ko para magpalit ng damit. Kay aga-aga pa, sira na ang araw ko. Ashley's point of view. 2 araw nang nakalipas simula nang magalit sa akin si Gabriel. Kaya heto ko ngayon sa kusina at nagluluto ng agahan. Sobrang aga pa nga dahil iniiwasan ko pa rin silang dalawa ni Cindy na makasabay o makita man lang. Ang ending tuloy ay masyado naman akong maagang gumising.
Kaya ang ginawa ko ay maaga na lang akong nagluluto at kumakain kasama si Manang Trining, na maaga naman talagang gumigising. Sa tanghali at gabi naman ay nauuna rin akong kumain sa kanilang dalawa. "Ma'am, kamusta na po ang pasa ninyo?" Pagtatanong ni Manang Trining habang nagpiprito. Napansin niya kasi ang pasa ko na gawa ni Gabriel kahit tinakpan ko ito ng cream at foundation. Siguro'y dahil sa sobrang puti ko'y lumulutang pa rin ito. Pero kahit tinatanong ako ni Manang tungkol sa pasa ko, ay laking pasasalamat ko naman na hindi na siya nagtanong kung saan ko nakuha to. Okay naman na Manang, hindi naman na siya masakit kapag nasasagi. Tumigil naman siya sa pagluluto at tumingin ng matiim sa akin. Huminga naman siya ng malalim bago nagsalita. "Hindi ako magtatanong ng tungkol sa inyong dalawa ni Gabriel, Iha. Dahil nirerespeto ko ang mga ginagawa niyo. Hindi lang dahil sa mga amo namin kayo, pati na rin dahil wala naman akong karapatang manghimasok." Hinawakan nito ang dalawang kamay ko at hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko. "Pero Iha, kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin na. Pipilitin kong intindihin ka. At nakarating na ako riyan, kaya pwede mo akong pagsabihan." "Salamat po Manang Trining." Hinaplos naman niya ang pisngi ko bilang tugon. "Huwag mo na ring isipin muna si Gabriel, Iha. Dahil 2 araw na siyang hindi umuuwi. Pero tumatawag naman siya sa akin para maghabilin, kaya wala kang dapat ipag-alala." Wika niya nang mag-umpisa na kaming maghain. 2 araw na po? Ibig sabihin ay, matapos ng araw na pinuntahan niya ako sa kwarto ko'y, hindi na naman siya umuwi ng magkasunod na araw. "Oo, Iha, nabanggit niya sa akin na ibibigay na ng papa niya ang pagiging CEO sa kanya sa linggo." Napakunot noon naman ako sa sinabi ng matanda. "Sa linggo? Biyernes na ngayon na, ibig sabihin ilang araw na lang?" Wala sa loob na sabi ko. "Oo, Iha. Kaya hindi mo rin masisisi si Gabriel kung sobrang busy niya." Hindi na lamang ako kumibo at nagsimula ng kumain. Gabriel's point of view. "Sir, nakahanda na po yung isusuot niyo para mamaya." Bungad sa akin ni Michelle nang makapasok na ako sa mansyon. Tumango na lang ako at dumiretso sa kusina para uminom. Naabutan ko naman si Manang na nagluluto ng hapunan. "Maaga kayata ngayon, Iho?" Wika nito sa akin nang kumuha ko ng baso para uminom. "Opo, Manang Trining. 7 kasi magsisimula yung event mamaya eh. Kaya para makapaghanda at makapagpahinga na rin." "Hindi mo ba isasama si Ashley, Iho?" Napahinto ako sa pag-inom sa tanong ni Manang. "Hindi na po kasi gagabihin ako at siguradong lasing na ako pag uwi." Hindi ko na siya hinintay na sumagot at lumabas na ako sa kusina para umakyat sa itaas. Akmang papasok na sana ako sa kwarto ko nang maisipan kong pumasok sa kwarto ni Ashley. Hindi na ako kumatok at dire-diretso na ako sa loob dahil hindi naman yon nakalak. Wala akong naabutan sa loob ng kwarto, pero nakarinig ako ng lagaslas ng tubig mula sa banyo, kaya panigurado'y naroon siya. Napahinto ako saglit sa pagbabanlaw ng katawan ko nang parang narinig ko na sumara ang pinto ng kwarto ko. Dali-dali akong nagbanlaw ng katawan sa pag-aakalang baka kasambahayang pumasok. Sa pagmamadali ko'y sa halip na bathrobe ang kukunin ko, ay tuwalyang nadampot ko kaya nakatapis lang ako paglabas. Nagulat ako nang bumungad sa akin ang bulto ni Gabriel habang prenteng nakahiga sa higaan ko, katabi ang mga damit ko. Hindi ko na alam ang uunahin, kung magpapalit ba ako ng bathrobe o kukunin ang mga pamalit kong damit. Sa huli ay tinakbo ko ang distansya namin ni Gabriel at isa-isa kong pinulot ang pamalit ko para magpalit sa banyo habang iniiwasan ko ang malalim niyang tingin sa akin. Nasa panghuling damit na ang pupulutin ko nang biglang hinawakan ni Gabriel ang pulsuhan ko. Sa bilis ng pangyayari, hindi agad ako nakakilos nang hilain niya ako at napatabi ako sa kanya. Halos magdikit na ang mga mukha namin
at ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Gabriel, hindi ko alam ang nangyari, pero parang bigla na lamang akong nanghina sa presensya niya. Bumaba ang tingin nito sa nalihis kong towel, kung saan litaw na litaw ang aking mga hita, at konting galaw na lang ay makikitaan ako. Akmang aayusin ko na ito nang bigla na lang niyang hinawakan ng magkabila kong kamay at inipit niya ito ng isang kamay niya, habang ang isang kamay naman niya ay nakatukod sa gilid ko. Maaga kayatang umuwi, utal kong saad. Yes, because everyone is busy for tonight, he whispered. Tonight is a big night for you. You should be resting by now, I said while trying to calm myself. Yes, tonight is a big night for me. That's why I don't want you to be there. He broke my heart that fast. Why? Hindi ko na itago ang pait sa boses ko dahil sa sinabi niya. As you noticed, I'm always in the bad mood when you're around, so you better stay here. He really doesn't have any plan to bring me on his own event. Okay, as you... Pero bago pa ako makatapos sa pagsasalitay, nakalapat na ang labi niya sa akin. Sa unay hindi ko tinutugon ang mga halik niya, pero bigla niyang pinisilang kanang bewang ko kung nasaan ang isa niyang kamay na hindi nakahawak sa mga kamay ko. Napatugon ako bigla sa kanyang halik dahil sa ginawa niya. Nagtagal pa ang halik na yon hanggang sa nag-init na ang pakiramdam ko. Gabriel's point of view. Talaga bang ayaw mong sumama sa akin? Pagpupumilit ko kay Cindy nang makapagbihis na ako papunta sa event. Oo nga, ang kulit mo talaga. Nangingiti nitong saad habang nakaupo sa kama at naglalaro sa cellphone. This is one of the most important night for me, Cindy. I want you to be there. Nakasimangot kong sabi habang papalapit sa kinaupuan niya. Ang ganda ng ayos mo tapos sisimangot ka lang? Nakataas kilay niyang sabi at binitawan ng hawak na cellphone. Bakit hindi na lang si Ashley ang ayain mo? Total, siya naman ang mapapangasawa mo ah. Might as well introduce her to the crowd. She suggests, like her suggestion is a big help. Ayaw mo talaga? Tanong ko ulit sa kanya at lumapit pa ako sa mukha niya. Tinulak naman niya ang mukha ko palayo gamit ang isang palad niya. Oo nga, ang kulit mo talaga. Natatawa niyang sabi at piningot pa ang isa kong tenga at pilit pinalalabas ng kwarto niya. Aray, oo, lalabas na. Sinamaan ko siya agad ng tingin nang makalabas na ako sa kwarto habang siya'y nakaharang sa pinto at tatawa-tawa. Bye handsome man, congratulations new Mr. CEO. Tuluyan na niyang isinara ang pinto pagkatapos. Ako naman ay parang kinikilig na nakangiti sa nakasarang pinto. Akmang maglalakad na ako papunta sa baba nang mahagip ng paningin ko si Ashley na nakatayo sa tapat ng kwarto niya. Halos magkatabi lang kasi ang mga kwarto naming tatlo. Siya ay nasa pinakadulo, katabi nung sakin, habang ang inuukupa naman ni Cindy ay katapat ng akin. Maglalakad na sana ako pababa nang tawagin niya ako. Hi, hindi mo ba nakita yung cellphone ko? Mahinahong tanong niya, habang pasimpleng pinagmamasdan ng ayos ko. Ni hindi man lang ito na ilang dahil sa nangyari kanina. Agad naman nagpantig ang pandinig ko dahil sa sinabi niya. Hindi. At pwede ba? Hindi ako tanungan ng nawawalang cellphone. Hindi ko na siya pinagsalita at umalis na ako sa harap niya. Pagdating ko sa entrance ng lobby ng aming hotel, ay kislapan mula sa kamera at mga taong mula sa media ang bumungad sa akin. Is it true that you're about to settle down? Are you ready to take the position as the new CEO? What's the name of your fiancé? When is the wedding? Paano niyo po napapayag na mag-ama na mag-invest sa inyo si Mr. Marquez? Totoo ba ang bali-balitang anak ni Mr. Marquez ang fiancé mo? Kahit isa sa mga tanong nila ay hindi ko sinagot. At laking pasasalamat ko ng may mga security guards na pumigil sa mga media para tuluyan na akong makapasok sa loob.
business tycoons, businesswomen, investors, stockholders, clients, media, and some of my colleagues were present tonight. Pare, paano ba yan? CEO ka na, alam mo na ha? Pangaasar na sabi sa akin ni Joros, ang pinakapasaway sa aming barkada mula high school pa lang. Oo nga pare, boys night out or di kaya resto bar na lang tayo, sapat na. Nangingiting saad naman ni Miko. Napailing na lang si Richard sa dalawa at inakbayan ng mga ito. Kids, ang ingay nyo. Huwag niyong painitin ang ulo ni Mr. CEO at kararating lang niya. Isa pa, bawal na yung mga sinasabi mo Miko kay Gabriel dahil yung fiancé niyang lalaki na yan ay sa mansyonan niya nakatira. Saad ni Richard sa dalawa nilang kaibigan. Gulat namang napatingin sa akin si Joros at Miko. Seryoso ba yun pare? Baka napainom ka na ha? Wala ka pala bantay sarado ka na. Paninigurado ni Miko at tinapik pa ako sa balikat. Napakamot na lamang ako sa noo ko. Sige, mamaya na lang. Salamat sa pagpunta. Kakausapin ko lang yung iba. Tumango naman silang tatlo at hindi na nagsalita pa. Katabi kong nakaupo sa isang mesa si Daddy. Nang tapikin ako nito sa kaliwang balikat na ikinalingon ko sa kanya. I'm so proud of you, son. Dati ang liit-liit mo pa at buhat-buhat ka lang ni mommy mo kapag may ganitong mga okasyon. Pero ngayon, para sa'yo na ang okasyon na to. Maluwag ang ngiting sabi nito. Thank you, Dad, for trusting me. Napakalaking bagay itong pagiging CEO para sa akin. I feel you, my son. Nasa ganyang edad din ako nang ibigay sa akin ni Papa ang pagiging CEO. Kinakabahan ako nung una kasi baguhan pa lang ako sa business. Pero look at me now, successful. And maybe it's about time for me to have some rest. Tinunggapan niya ang wine pagkatapos. Sayang at wala si Mommy at si Rose. Kung sana'y nandito sila ay siguradong matutuwa sila. Inakbayan naman ako ni Daddy. Nag-uusap lang kami ni Daddy ng kung ano-ano habang hinihintay na mag-umpisa ang event. Paminsan-minsan ay tatayo siya at nakikipag-usap sa mga kakilala. Gabriel. Tawag sa akin ang isang baritonong boses. Nilingon ko agad ito at tumayo ako nang mapagtantong Daddy ni Ashley ang tumawag sa akin. Nilapitan ko ito at may kasama pala itong babae na sa tingin ko ay mommy ni Ashley dahil kamukha ito ni Ashley. Congratulations, iho! Mahinahong bati sa akin ang ginang, sabay halik sa pisngi ko. Now I know where Ashley got her angelic voice. Thank you, ma'am. Where's Ashley? Pagtatanong ng Daddy nito sa akin, alam ko na hahanapin nila ang dalaga. This event is supposed to be a double celebration. I am sorry po sir pero may lagnat po kasi si Ashley. Kaya hindi ko na isinama dahil baka kung mapano pa. My baby, is she okay? Nag-aalalang tanong ng ginang. Nakaramdam tuloy ako ng guilt nang tanungin niya ako. Don't worry ma'am, I am taking good care of her. Paninigurado ko sa mommy niya para hindi na ito mag-alala. Nagpaalam na rin ang mag-asawa. Nauupo na ito malapit sa mesa namin. Gusto pa ngang dumalaw ng mama ni Ashley sa bahay. Pero sinabi ko na lang na pinapasabi ni Ashley na baka mahawa pa sila. Pero ang totoo'y ayaw kong malaman nila na wala talagang sakit si Ashley. Hanggang kailan kaya magtitiis si Ashley sa pakikisama niya kay Gabriel sa iisang bahay? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.